Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. 2025 National Budget. Walang blanco bago pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Malacanang sinabing fake news at malisyoso ang pahayag tungkol sa blankong pages ng 2025 National Budget. Department of Agriculture tiniyak na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Maximum SRP sa mga imported na bigas. Epektibo na ngayong araw. Department of Migrant Workers, pinag-aaralan ang pagpapatupad ng deployment ban sa Kuwait. Department of Migrant Workers, nagbabala laban sa tinatawag na third country recruitment na naglipa na sa social media. At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinaaayos sa National Housing Authority ang mga proyekto nito, partikular ang mga pabahay para sa biktima ng bagyong Yolanda. Sa detalye ng mga balita, tinawag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na fake news ang lumabas na balitang may bahagi sa General Appropriations Act na iniwang blanco para malagyan umano ng Marcos administration ng gusto nilang halaga. Binigyan din ni Bersamin na walang blanco sa bawat pahina sa 2025 National Budget bago ito pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Umalma ang palasyo sa anyay malisyosong pagpapakalat ng fake news hinggil sa umano'y blankong appropriation sa ilang bahagi ng 2025 National Budget. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, imposible na ang alinmang funding items ay iwanang blanko na siya namang ipinapakalat ng anyay misinformed at malicious sources gaya ng isang dating naging presidente. Ang nasa may 4,057 pahina ng dalawang makakapal na volume ng GAA na may halos 60 linya sa bawat pahina, sabi ni Bersamin, ay masusing nirepaso ng daan-daang profesional na kawani mula sa Kongreso at Department of Budget and Management. Line by line scrutiny ani Bersamin ang niyukol sa pambansang budget ngayong taon upang masigurong wala kahit isang discrepancy o pagkakaiba sa mga halagang inilaan sa 2025 General Appropriations Act. Sino man anyang magsagawa ng kahalintulad na pagsusuri sa 2025 National Budget na maaaring makita ng publiko sa website ng DBM ay tiyak na magkakaroon din ng parehong konklusyon na walang anumang programa, aktibidad o proyekto na may blankong alokasyon sa maingat na sinuring budget ngayong taon. Ang pagpapakalat ng ganitong misinformation o fake news, sabi ni Bersamin, ay tahasang mapanlinlang at nararapat ituring na isang akto ng kriminal. Dagdag ng Executive Secretary na dapat alam ng dating Pangulo na hindi na lang nito pinakalanan na hindi uubra o maaaring may blank items sa GAA. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Muling siniguro ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Ayon sa DA, hindi kakulangan ng supply ang dahilan, kaya't magdedeklara sila ng food security emergency. Paliwanag ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng kagawaran sa ilalim ng Rice Tarification Law, dalawa ang grounds para magdeklara ng food security emergency. Una ang shortage ng supply at pangalawa ay kapag may extraordinary na pagtaas ng presyo ng bigas. Una nang napansin ng ahensya ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng presyo ng imported rice sa pamilihan. Kaya naman epektibo na ang 58 pesos per kilo na maximum suggested retail price para sa imported na bigas. Sang-ayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdedeklara ng food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Samantala, tiniyak din ng Pangulo na hindi maaapektuhan ang serbisyo ng pamahalaan sa harap ng pagbabago sa pambansang budget. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang napipintong pagdedeklara ng food security emergency para anya matiyak ang abot kayang presyo ng bigas.
Sa isang ambush interview, sinabi ng Pangulo na sa harap kasi ng pagsisikap ng pamahalaan para bumaba ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas, ay patuloy pa rin ang pagsirit ng presyo ng mga ito sa pamilihan. Kaya para mapababaan niya ito, ay idedeklara ang food security emergency. Giit ng Pangulo, paraan na rin ito para maayos na gumana ang merkado nang hindi naman umaray ang mga mamimili sa taas ng presyo ng mga bilihin. Sa susunod na linggo, posible anyang matanggap ng Agriculture Department ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Una nang sinabi ng DA na ang deklarasyong ito ay magbibigay daan sa National Food Authority na magbenta ng bigas sa mga lokal na pamahalaan at ibang ahensya ng gobyerno sa mas mababang presyo. Magpapalawak sa espasyo sa mga bodega ng NFA at makatutulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng palay para sa nalalapit na panahon ng anihan. The reason that we are doing this is ginawa na natin lahat upang ibaba ang presyo ng bigas. Ngunit the market is not being allowed to work properly. Hindi nasusundan ang demand and supply curve dahil hanggang ngayon, kahit ibaba mo lahat ng inputs, ang pagbenta pa rin, mataas pa rin. And so, we have to force that price down and we have to make sure that the market works properly, na walang friction cost na nangyayari dahil sa sari-sari, iba't ibang bagay. At Tiniyak din ng punong ehekutibo na hindi maaapektuhan ang serbisyo ng pamahalaan sa harap ng malaking pagbabago sa pambansang budget. Bagaman inilarawan ng Pangulo na suboptimal ang naipasang 2025 national budget dahil sa pagbaba o pagkakatapyas ng pondo ng ilang ahensya ng gobyerno, sinabi niya na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para matugunan ito at magawa ng paraan. Kabilang na riyan ang paghanap ng pondo mula sa savings para punan ang mga nawalang budget sa ilang ahensya ng gobyerno. Nitong mga nakaraang araw ay nagkaroon ng serye ng pulong ang Pangulo sa ilang ahensya ng gobyerno para matiyak na maitutuon ang kanilang budget sa mga programang pakikinabangan ng mga Pilipino. well, perhaps the budget as was passed, you could describe it as suboptimal. But we are remedying that situation and we are returning the most, let me put it simply. Ang ginagawa natin ay yung mga masyadong nawala sa NEP, sa National Expenditure Program, na hindi na nabigyan ng pondo, ay hinahanapan namin ng mga savings para maibalik ang mga pondo yan, kagaya sa edukasyon, kagaya sa health, kagaya yan, mga pabahay. Sa usapin naman ng comprehensive sexuality education, iginiit ng Pangulo na mahalagang maituro ito sa mga eskwelahan para matugunan ang lumulobong bilang ng teenage pregnancy. Sa pamamagitan kasi anya nito, mas maituturo sa kabataan na maging responsable at maitanim sa kanila ang posibleng resulta ng pagkakaroon ng anak sa murang edad. The teaching of this in our schools is very, very, very important. And to make young people especially knowledgeable about what are the options that are truly available to us and what the consequences are of having a child too soon. Muli namang iginiit ng Pangulo na hindi ito ang tamang panahon para isulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang pagsang-ayon ng Pangulo sa naging opinyon ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na posibleng magkaroon ng negatibong implikasyon ang naging tindig ng Iglesia ni Cristo sa isinagawa nitong Peace for Rally kamakailan. Tutol ang INC sa mga hakbang na patalsikin ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum. And so, as a practical matter, the timing is very poor. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Epektibo na ngayong araw ang maximum suggested retail price sa 58 pesos na imported na bigas. Kasabay naman ito, mag-iikot sa mga palengke ang ilang opisyal ng DA at Department of Trade and Industry para alamin kung naipapatupad ba ng tama ang SRP sa imported rice. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa, tutulong din sa pagpapatupad ng maximum SRP ang mga alkalde sa Metro Manila.
Dilinaw din ni De Mesa na hindi sakop sa maximum SRP ang glutinous rice, black rice at red rice. Lumabas sa monitoring ng DA ang retail price ng imported na bigas ay ibinebenta sa pinakamataas na 65 pesos per kilo. Dahil sa ipinatutupad na maximum SRP, umaasa si De Mesa na bababa na ang presyo ng imported rice sa susunod na mga araw. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na susunod ang mga supermarket sa ipinatutupad na maximum suggested retail price sa imported na bigas. Bukod dyan, available din ang 36 pesos na kada kilo ng sulit rice. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Pesos, yan daw ang pinakamahal na presyo ng bigas na dapat naasahan sa mga pamilihan para sa mga imported rice. Simula ngayong araw, magtatalaga ang Department of Agriculture ng maximum suggested retail price sa imported rice. Ayon sa DA, simula ngayong January 20, 58 pesos na ang pinakamahal na imported rice. Bago nito kasi, umaabot ng 65 pesos ang halaga na imported na bigas sa mga pamilihan. Sinisiguro rin ng kagawaran na sumusunod ang mga supermarket para sa presyo na nakalaan sa mga imported rice. Maliban dito, ang dating tig 40 pesos na bigas, ngayon nabibili na ng tig 38 pesos sa kadiwa ng Pangulo Kiosk. Ito naman yung mga bigas na RFA 25 o 25% broken. Nasa 20 pamilihan ang nagbebenta ng 38 pesos per kilo na bigas. Maliban sa tig 38 pesos na bigas, mabibili rin sa kadiwa ng Pangulo Kiosk ang tig 45 pesos na bigas o yung mga 5% broken rice. Available rin ang tinatawag na sulit rice sa halagang 36 pesos. At ang aging but good quality rice stock ng NFA na tig 29 pesos. Nakikipag-ugnayan naman ang Department of Agriculture sa Metro Manila mayors na gawing available ang mga murang bigas ng pamahalaan sa lahat ng pampubliko at pribadong palengke sa Metro Manila. Umaasa ang DA na mapapalawak pa ang kadiwa stores sa buong NCR. At sa pamamagitan ng mga proyektong ito ay mahahatak pababa ang presyo ng bigas. Naomi, mamaya susubukan nating mag-ikot sa ilang mga pamilihan dito sa Metro Manila kung sumusunod ba ang ilang mga retailers sa maximum suggested retail price na ibinigay ng Department of Agriculture para sa mga imported na bigas. At yan muna ang update mula dito sa Department of Agriculture. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Samantala, araw po ngayon ng Lunes, alamin natin ang presyo ng mga bilihin sa ilang palengke sa Metro Manila. Si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Ngayong araw na January 20, 2025, ipinapatupad na ng Department of Agriculture ang 58 pesos per kilo ng bigas sa bentahan ng mga bigasan tulad dito sa Tandang Sora, Bayan Palengke. At dito sa palengkeng ito, kapansin-pansin na halos lahat ng bigasan walang tataas sa 58 pesos kada kilo ang bentahan nila dito dahil nagbabaan na sila ng presyo noon pang unang linggo ng January 2025. Ayon kay Ronron, isang nagtitinda rito, depende pa rin sa pinagkukunan nila ng supply ng bigas ang magiging presyo ng kanilang benta. Dagdag pa niya, mabenta pa rin ang mga imported kaysa sa mga local na bigas dahil sa kalidad nito. Depende naman po sa ano ng bigas, sa variety ng bigas, sa ano ng bigas, sa ganda ng bigas. Mas maano pa rin po yung imported, kasi imported po yung mas maganda. Naomi, sa pagtanong-tanong natin dito sa palengkeng ito, kapansin-pansin na halos lahat sila wala pang tataas o ang sabi nila hindi pa sila magtataas ng presyo dahil kabababa nga lang naman ng kanilang imported na bigas noong December pa. Yung iba naman nitong January lang. At hindi pa sila nakakasiguro or hindi pa sila sigurado kung makakapagtaas pa sila ng presyo. Sa ngayon, 56 pesos per kilo. Ngayon, ang pinakamataas na imported na bigas dito sa Tandang Sora, Bayan Palengke. Yan ang pinakauling balita mula rito sa Tandang Sora. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Denise Osorio.
Samantala, mga pabahay na hindi na mapakikinabangan dahil sa pagiging substandard, pinapaayos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Housing Authority. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Pinapaayos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Housing Authority ang mga proyekto nitong hindi magamit para mapakinabangan. Direktiba ng Pangulo sa NHA, lahat ng proyektong pabahay na nasa ilalim ng ahensya na hindi naging maayos ang pagkakagawa ay kailangang magawa at matiyak na magiging matibay bago matirhan. Ganito niya sabi ng Presidente ang ginawa ng pamahalaan para sa mga nabiktima ng Yolanda kung saan ay ang mga unang ginawang pabahay ay substandard. Bukod pa dito ayon sa Presidente ang iba pang kakulangan gaya ng sa kuryente at tubig dahilan upang hindi masyadong nagamit na kanila namang naayos na at naipamahagi na nitong nagdaang Biyernes. Kaya ang target ngayon ng gobyerno, ayusin ang mga nakaraang proyekto ng NHA na hindi maayos ang pagkakagawa at gawing matibay, lalo tinaasahan ang pagdating ng mga bagyo sa bansa. Lahat ng mga NHA project na gano'n na hindi magamit ay gagawin natin ng paraan upang maging mas maganda, maging technically na matibay-tibay para maharap naman ang ating mga bagyo na inaasahan natin darating dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan ay pinatitiyak din naman ng Pangulo kay DPWH Secretary Manuel Bonoan na pulido ang mga disaster resilient projects na nakalinyang gawin. Sinabi ng Chief Executive na sa huli nilang pagkikita ni Secretary Bonoan ay kanilang nabusisi ang mga proyektong nakaline up ng Public Works. Ayon kay Pangulong Marcos, nais nilang masigurong maayos ang mga disaster resilient projects na makakatulong sa pagharap ng mga kalamidad na maaaring tumama sa bansa. Dapat niyang nasusunod ang plano sa proyekto at tapusin sa kung ano ang naitakdang oras. Kabilang na dito ang mga flood control projects na sabi ng Pangulo ay dapat na masigurong maayos ang disenyo upang makayanan ng dumadalas na mga pag-ulan at mga pagbaha. Kausap namin ang kalihim ng DPWH upang busisiin ang kanilang mga pondo at proyekto. Tiyakin nila na lahat na ito, lalong-lalo na ang mga proyekto na makakatulong sa pagharap ng mga kalamidad ay maisasagawa ng maayos na ayon na plano at takdang oras. Nitong nakaraang Biyernes ay pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagta-turnover ng mahigit 3,500 mga matitibay na housing units sa pamamagitan ng seremonya sa Burauen, Leyte. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Nais ng Department of Social Welfare and Development na magparehistro sa Philippine Identification System ang mga miyembro ng 4Ps. Samantala, binigyan na ng tulong ng DSWD ang nag-viral na sampagita vendor na itinaboy ng security guard. Si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa. Nananawagan ng Department of Social Welfare and Development sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na magpa-register at magpa-authenticate sa Philippine Identification System. Kailangan ito ng mga active member para sa Family Development Session sa buwan ng Pebrero at Marso. Hinihikayat din ng DSWD ang mga 4Ps member na irehistro ang kanilang anak na nasa edad 0 hanggang 5 taon. Ang mga compliant lang sa Family Development Session ang mabibigyan ng grant. Nag-viral ang video na ito kung saan marahas na itinaboy ng security guard ang sampagita vendor. Nasibak na sa trabaho ang Secu. Nagbigay naman ng tulong ang DSWD sa pamilya ng sampagita vendor. Ipinaabot ni Assistant Secretary Irene Dumlao ang 20,000 pesos sa ina ng college student. Aalamin din ng DSWD kung ano pang pwedeng tulong ang maibigay sa pamilya ng sampagita vendor. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi mababawasan ang serbisyo at benepisyo ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy. Ayon sa Pangulo, sa katunayan ay mas madaragdagan at darami pa ang serbisyo nito ngayong 2025. At ito ang garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim.
In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Matapos ang pagpatay sa 2 OFW sa Kuwait, pinag-aaralan na ng Department of Migrant Workers ang posibleng deployment ban sa mga OFWs doon. Kasunod dito ng pagkasawi ng 2 Pilipino na sina Daphne Nakalaban na natagpo ang patay sa likod ng bahay ng kanyang employer noong Disyembre at si Jenny Alvarado na nasawi noong January 2. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, isinasaalang-alang ng gobyerno sa hakbang na ito ang kaligtasan ng mga Pilipinong manggagawa abroad. Sa gayon, nakatutok ang kagawaran sa investigasyon at mahigpit na nakikipag-ugnayan sa otoridad ng Kuwait. Sa ngayon, meron ng kahigpitan, no? Meron tayong standing bilateral labor agreement with them, with the Kuwaiti side. Nag-meeting nga lang nung Hunyo, tungkol dito. At panahon na naman para makipagkita with our Kuwaiti counterparts and of course, yung pagrepaso ng patakaran, whether sa tingin ko ang pinakamalaking posibilidad dito ay lalo pa nating higpitan ang requisitos para siguradong yung talagang mga nararapat na pumunta sa Kuwait ang makakaalis at yung talagang mataas ang antas ng skills level at pag-uunawa sa pag-abroad at pati na rin sa Kuwaiti side yung pag-screen natin ng magiging employer ng mga kasambahay. Nagbabala ang Department of Migrant Workers sa mga OFW laban sa tinatawag na third country recruitment na naglipa na sa social media. Nakipag-ugnayan na ang kagawaran sa iba pang ahensya para mawakasan na ang ganitong klase ng mga scam. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV. Isa ang 38 taong gulang na si alias Liza sa muntikan ng mabiktima ng tinatawag na third country recruitment scheme. Tubong South Cotabato si alias Liza at dating overseas Filipino worker sa Saudi Arabia bilang domestic helper. Pero dahil sa naranasang pagmamaltrato sa amo, napilitan siyang umuwi ng Pilipinas. Dinaduraan niya po ako yung amo ko. Kasi yung time na po, sinaktan na talaga ako ni madam, yung hinampas ako niya. Tsaka hinampas ako sa kamay, tapos ginanon niya po ako. Dinaraan niya ako. Minsan po na matumba ako sa floor kasi wala akong pahinga eh. Hindi naman ako hayop para ganunin nila. Dahil sa matinding pagod, nagkaroon siya ng heart enlargement o abnormal na paglaki ng puso. Kaya lumapit siya sa Department of Migrant Workers para magpasaklolo na makuha ang mahigit 1 buwan niyang sahod na hindi na ibigay. Gusto ko lang po yung makuha yung pinaghirapan po namin sa Saudi. Nagtrabaho kami ng maayos tapos ginanon kami. Wala naman kaming ginawang mali doon. Bagamat hindi naging maganda ang kanyang karanasan sa kanyang amo, minabuti niyang hindi patulan ang alok na trabaho sa Dubai ng kanyang kaibigan. Alok nito ang dobleng sweldo na kinikita niya sa Saudi. Natatakot din ako baka yung nakita ko sa TV po baka mangyari din sa akin. Kaya hindi po ako nagpadala sa emotion ko na pupunta. Iniisip ko na lang po na makauwi ako ng safety. Nagbabala ang Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino worker laban sa tinatawag na third country recruitment schemes na naglipa na sa social media. Ito'y kasunod ng napaulat na ilang Pilipino ang naaresto sa Nigeria dahil sa cybercrime, economic sabotage at immigration violations matapos silang dalhin doon gamit ang tourist visas na hindi maaring gawing work permits. Tayo medyo na nakipagtunayan sa ating law enforcement para magiging mga sabay nito naaalala para OFW hindi magduda sa kaharap ng tao na nagre-recruit sa inyo. Dapat siguro na rin social media.
employer accredited sa DMW. Nakikipag-ugnayan na rin ng DMW sa mga otoridad para matigil na ang ganitong klaseng online scam na bumibiktima sa mga OFW. Paalala naman ang ahensya sa mga nais magtrabaho abroad na maging maingat sa mga alok na trabaho abroad at sa halip ay magtungo sa mga DMW Accredited Recruitment Agency para maiwasang mabiktima ng mga mapagsamantala. Mula sa PTV Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Karagdagang pondo ang inilaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maisakatuparan at matapos ang 3 pangunahing high dams project sa bansa. Sa panayam na Radyo Pilipinas, kay National Irrigation Administration o NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong magiging malaking tulong sa pagpapatatag ng food security ng bansa ang mga high dam sa oras na matapos ito. Ito nga ay ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra Irrigation Project, Balog-Balog Dam sa Tarlac na ipagpapatuloy ni Pangulong Marcos at ang Tumaini Dam sa Isabela. Kumpiyansa rin si Guillen na matatapos ang mga dam project na ito sa termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dinala po natin yan sa NEDA para sa kanilang approval at ngayon nga po approve na yung yung implementation. So pwede, hindi mo rin basta pwedeng ipabigyan kasi malaking budget. Kaya pasalamat tayo kay Presidente at binigyan niya ng budget po ito, no? Nakatanggap naman ng halagang 50 milyong piso tulong ang lalawigan ng Aurora mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May balitang pambansa si Michael Taroma ng PIA Gitnang Luzon. Tumanggap na kabuoang 50 milyong pisong tulong pinansyal ang lalawigan ng Aurora mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makabangon sa naging hagupit ng bagyong Nika, Ophel at Pipito noong nakaraang taon. Personal na iniabot ni Presidential Son William Vincent Marcos ang tsekeng nagkakahalaga ng 30 milyong piso sa pamahalaang panlalawigan habang tig 10 milyong piso naman ang pamahalaang bayan ng Kasiguran at Baler. Lubos ang pasasalamat ni Gobernador Reynante Tolentino sa ibinigay na tulong ng Pangulo na aniya ay ilalaan sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura at pagbabalik sigla sa sektor ng agrikultura. Sa taya ng PDRRMO, aabot sa 2.4 bilyong piso ang naging pinsala sa infrastruktura habang 484 milyong piso naman ang naging pinsala sa agrikultura. Patuloy na umaagapay ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang lubusang makabangon na lalawigan ng Aurora sa naging epekto ng mga bagyo. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Michael Taroma para sa Balitang Pambansa. Nagsagawa ng ang Pilipinas at Amerika ng kauna-unahang maritime cooperative activity sa West Philippine Sea noong January 17 at 18. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, ang MCA ay ginawa sa Palawan sa bahagi ng WPS kasama ang US Indo-Pacific Command, partikular ang USS Carl Vinson Carrier Strike Group, USS Princeton, USS Sterret, MH-60 Seahawk helicopter at F-1 Hornet jet fighters. Ipinaliwanag naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na layo ng MCPA na mapaangat ang defense cooperation ng Pilipinas. Sinabi ni Browner na bahagi ito ng pangako ng dalawang bansa na tiyaking ligtas at mapayapa ang rehiyon. Infoserye para iwas kulong. Yan ang patuloy na pinagsusumikapan ng Konsulada ng Pilipinas para matiyak ang kaligtasan ng mga OFW sa Macau. Si Bea Gaza de Guzman na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Umaga sa iyo, Ryan Andino. Consulate General sa Macau SAR ng Infoserye upang tulungan ang mga OFW sa Macau na makasunod sa mga batas. Sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Consul General to Macau, Edna May Lazaro, na layunin ng programang maiwasan ang posibleng pagkakakulong ng ating mga kababayan doon. Pinapaalalahanan namin yung ating pong mga kababayan na yun, may mga ganito pong batas, yung theft by finding nga, no? Yes. And then meron pa ho yung reminders, nagbibigay rin po kami ng reminders. Batay kasi sa datos ng konsulada, mayroong 36 na OFWs ang kasalukuyang nakapiit sa Macau. Karamihan dito ay dahil sa kasong drug trafficking at theft by finding.
Ang ating numbers ng nakakulong ngayon na sa tingin ko, syempre pag nakakulong ka dito, distressed ka talaga. 36 po yun ating mga kababayan na nakakulong po ngayon. Nagsiserve po ng kanilang sentence po dito sa Macau, sa Coloan Prison po. Dagdag ni Conjen Lazaro, nagsasagawa rin sila ng regular na prison visit sa mga Pinoy na nakakulong sa Macau. Nagbibigay ng abogado at umaapela upang mapababa ang kanilang sentensya. Sa oras na mapatawan na ng sentensya, tumutulong din ang konsulada sa kanilang repatriation. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan naman sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Ilalatag ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romulo Lumagi Jr. ang mga plano at programa ng ahensya ngayong 2025. Mamaya na yang 12:30 ng tanghali, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio at ito nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.